Nakakagulat talaga ang administrasyon ni Donald Trump ngayon. Sabi ng militar ng Amerika, nagkasundo ang Washington at Moscow noong Pebrero 5 na ituloy ang mataas na antas ng dialogo ng kanilang militar matapos ang pag-uusap sa Abu Dhabi. Maaaring sinyalis ito ng pagnormalisa ng ilang ugnayan ng Estados Unidos at Rusya. Kasabay nito, malapit nang magkasundo ang Estados Unidos at Rusya sa pagpapalawig ng bisa ng kasunduang New Strategic Arms Reduction Treaty kahit sinusubukan ng mga Ruso na manipulahin ang isyong ito. Kasabay nito, lumitaw pa ang mas maraming detalye tungkol sa negosasyon ni Xi Jinping, Donald Trump at Vladimir Putin. Kahapon, ika-4 ng Pebrero opisyal na inihayag sa Beijing na layunin ng China na tumulong sa koordinasyon ng malalaking bansa, pigilan ang pandaigdigang tensyon at tiyakin ang estratehikong katatagan sa gitna ng kawalang katiyakan. Ngunit sa totoo lang, nakuha na ngayon ng China ang isang posisyon kung saan maaari siyang pumili sa pagitan ng Rusya at Estados Unidos ng Amerika. At heto, halimbawa, si Putin ay nangako na sa China ng malalaking diskwento sa langis at nag-ulat tungkol sa pagdiriwang ng Chinese New Year sa Rusya. Sa pag-uusap kay Trump, iginiit ni Xi Jinping ang pagpapalakas ng komunikasyon ng tatlong bansa. Pagkatapos nito, nakita nating muling nagpatuloy ang komunikasyon ng militar ng Rusya at Amerika, kahit na ito'y itinigil bago ang malawakang pananakop ng Rusya sa Ukraine. Ano ang napagkasunduan ni Trump, Putin at Xi Jinping at bakit muling kinontak ng mga Amerikano ang militar ng Rusya? Iyan ang lahat ng pag-uusapan natin sa episode na ito. Ako, si Alexi Pichi. Bago simulan ang paksa, paki-subscribe sa channel, mag-like, mag-comment at i-follow ang aking Telegram channel na Pichi News. Matatagpuan ang link sa video description at sa dulo ng episode. Kung magiging interesante at kapaki-pakinabang ito para sa inyo, hinihiling ko ang inyong suporta sa channel na ito sa pamamagitan ng donasyon o pag-subscribe gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Nagpapasalamat ako sa suporta ninyo. Kaya balita na talaga ang labis na nagulat sa akin ngayon. Sabi ng militar ng Amerika, nagkasundo ang Washington at Moscow na ipagpatuloy ang mataas na antas ng komunikasyon ng kanilang militar matapos ang negosasyon sa Abu Dhabi na posibleng hakbang sa normalisasyon ng relasyon. Paalala, itinigil ng Estados Unidos ang komunikasyon sa militar ng Moscow bago lusubin ng Russia ang Ukraine noong 2022. Ayon sa militar ng Amerika, layunin ng pagpapanumbalik ng mekanismo na maiwasan ang pagkakamali at paglala ng magkabilang panig. Sa prinsipyo, ito ay isang napakapormal na pahayag pero gayunpaman, sinasabi nila na muling naibalik ang dialogo. Susunod, ilalahad ko ng eksakto ang pahayag ng mga militar ng Amerika. Ang suporta sa dialogo ng mga militar ay mahalaga para sa pandaigdigang katatagan at kapayapaan na nakukuha sa lakas at nagpapataas ng pagiging bukas. Nagsimula ulit ang dialogo matapos makipag-usap si General Alexus Grinkevich, commander ng European Command ng Sandatahang Lakas ng Amerika, sa mga matataas na opisyal ng militar ng Russia at Ukraine sa Abu Dhabi. At dito, unti-unti tayong nakakakuha ng mas marami pang mga kawili-wiling detalye at impormasyon tungkol sa kung ano nga ba talaga ang pinag-usapan sa Abu Dhabi. Kaya pala, nagkaroon din pala ng ganitong uri ng dialogo. Ngunit dapat tandaan na kahit matapos ang pagtigil ng mga negosasyon sa mataas na antas ng militar sa pagitan ng Amerika at Russia, nanatili pa rin ang linya ng komunikasyon ng magkabilang panig para maresolba ang mga emerhensyang sitwasyon. Hindi nila inihayag na nagkakaroon ulit sila ng komunikasyon sa mga Ruso at tila pinananatili ng Russia at Amerika ang ganitong dialogo sa ibang usapin. Tatlong source na pamilyar sa negosasyon ang nagsabi sa Axios na malapit nang magkasundo ang Amerika at Russia sa pagpapalawig ng kasunduan sa kontrol ng armas. Natapos na ngayong Pebrero 5 ang bisa ng Strategic Arms Reduction Treaty. Dalawa sa mga source ang nagsabi na kailangan pa ng pag-aproba ng parehong presidente sa draft ng plano. Isang source ang nagkumpirma na nagpatuloy ang negosasyon sa Abu Dhabi nitong huling 24 na oras, kung saan akala natin ay tungkol lang sa pagtatapos ng digmaan ng Russia at Ukraine ang usapan. Ang mga kinatawan ni Pangulong Donald Trump
sina Steven Witkoff at Jared Kushner ay nakipagnegosasyon sa mga opisyal ng Russia tungkol sa bagong kasunduan sa gilid ng pag-uusap ukol sa Ukraine sa Abu Dhabi. At dito, sinabi ng isang Amerikanong opisyal na ang kasunduan ay opisyal na mawawalan pa rin ng bisa ngayong araw at ang pagpapalawig nito ay hindi magiging legal na formal kahit paano. Nagkasundo ang mga panig na sundin ang kondisyon at magnegosasyon para sa bagong kasunduan. Ganito ang gentleman's agreement. Walang formal na kasunduan, pero susunod pa rin. At narito ang sipi mula sa kinatawan ng Estados Unidos. Nagkasundo kami ng Rusya na kumilos sa diwa ng mabuting kalooban at simulan ang pagtalakay ng mga paraan para ito ay mapanibago. At sa kasamaang palad, hindi na dapat ikagulat ang ganitong sitwasyon. Paalala lang, ang mga Ruso ang sumira sa kasunduang pang-enerhiya na, ayon kay Donald Trump, ay dapat sanay tumagal ng eksaktong 1 linggo. Sabi niya, linggo hanggang linggo. Pagkalipas ng 4 na araw mula nang i-anunsyo ang tigil putukan, muling sinalakay ng mga Ruso ang enerhiya ng Ukraine sa pinakamalamig na araw, kahit sinabi ni Trump na tinupad ni Putin ang kanyang pangako. Hindi mo maintindihan kung kailan nagsimula ang tigil putukan. Sabi niya, sandali, hindi, tama lang. Sabi ni Donald Trump, nagsimula ang tigil putukan sa enerhiya noong Enero 25 at natapos noong Pebrero 1. Pero, gaya ng naikwento ko na sa isa sa mga naunang episode, opisyal na nagulat ang Ministry ng Depensa ng Russian Federation na noong ika-25, ika-26 at ika-27 ng Enero ay nagsagawa sila ng mga pag-atake sa enerhiya ng Ukraine. Pahayag ito ng Russian Federation Ministry of Defense, hindi ng Ukraine. Para kay Trump, tinupad ni Putin ang pangako kahit sabi ni Trump nagsimula ang tigil putukan noong ika-25. Dahil dito, ang pagpapabaya ni Donald Trump ay nagdulot ng kakaibang kapalaluan ng mga hindi naliligo na Ruso. Ngayon, mapangutyang sinabi ni Sergey Lavrov ng Russian Ministry of Foreign Affairs na hindi raw nagsimula ang Russia ng pag-atake sa sibilyang pasilidad. Ayon sa kanya, ang Ukraine daw ang unang umatake sa mga energy facility ng Russia. At ang kawawang Russia ay napilitan lang daw na tumugon at ipagpatuloy ito. Sabi ni Lavrov, hindi namin sinimulan ang mga aksyong ito. Unang umatake ang mga Ukrainian sa mga energy at sibilyang pasilidad, pati tirahan at tindahan. Matagal kaming nagtimpi, pinigilan namin ang aming sarili. Pero ngayon ay napilitan na kaming gumanti. Dagdag pa, sinabi ni Lavrov na may mga halimbawa ng mabuting loob ng Russia at inakusahan ang Ukraine ng paglabag sa mga kasunduan sa tigil putukan sa enerhiya. Ibig sabihin, ang Ukraine pa ang sinisisi sa paglabag sa tigil putukan sa enerhiya, hindi Russia. At hindi raw Russia ang sumisira sa sektor ng enerhiya. Di na ako magtataka kung sabihin ni Lavrov at Putin, Ukraine na naman yan noong 2022. Sila ang sumalakay, kami lang ang nagtatanggol. Hindi kami nagsimula ng digmaan, gawa lahat ito ng mga Ukrainian. Sobrang taas ng kabastusan nila. Lumalabas si Lavrov at sinasabi niya, hindi kami tumira sa mga tirahan, hindi kami tumira sa enerhiya, hindi kami tumira sa mga ospital at iba pa. Paalala lang, sa unang araw ng digmaan, marami ng video na nagpapakita kung paano tinatamaan ng mga bala ng Russia ang mga tirahan at paaralan. Ang paaralan ko mismo ay winasak sa unang mga linggo pa lang ng malawakang digmaan. At winasak ito ng mga bala at raketa ng Russia. Sabi ni Lavrov, hindi kami ang nauna. Sa tingin niyo ba may sasagot kay Trump sa ganitong kasinungalingan? Sa palagay ko wala, pero balik tayo sa paksa. Naikwento ko na kahapon, ika-4 ng Pebrero, nag-usap si Xi Jinping kina Putin at Trump sa parehong araw. Isang bihirang diplomatikong pangyayari. Ayon sa pahayag sa Beijing, ang sabayang ugnayan ay nagpapakita ng hangarin ng China na tumulong sa koordinasyon ng malalaking bansa, pigilan ang pandaigdigang tensyon, at tiyakin ang estratehikong katatagan sa gitna ng lumalalang kawalang katiyakan. Sa virtual na pagpupulong kay Putin, sinuri ni Xi Jinping ang progreso sa relasyon ng China at Rusya sa nakaraang taon. Binanggit ang mga tagumpay sa estratehikong koordinasyon, ekonomiya, ekonomikong kooperasyon, palitang kultural at multilateral na pagtutulungan. Sinabi ni Putin na handa ang Rusya na patuloy suportahan ang China sa pagtatanggol ng soberanya at seguridad, palawakin ang kooperasyon sa edukasyon at kultura at magtulungan para sa pag-unlad ng dalawang bansa.
Ayon sa Chinese media, ngayong araw sa gitna ng tumitinding tensyon sa geopolitika. Binigyang diin ni Xi Jinping na may tungkulin ang China at Rusya bilang responsableng malalaking bansa na panatilihin ang pandaigdigang katarungan. Protektahan ang sistemang internasyonal na pinangungunahan ng United Nations at ang mga pangunahing pamantayan ng batas internasyonal. Nakakatawa na talaga. Sa totoo lang, ang katarungan, hustisya at batas. At ang Rusya, hindi talaga magkatugma ang mga iyan. Saan sa Rusya ang hustisya, katarungan, internasyonal na batas, at kung ano-ano pa? Wala niyan doon. Mahalagang tandaan na si Vladimir Putin ay nasa malinaw na mababang posisyon. Isinusulat ngayon ng ahensiyang Reuters na ang laki ng diskwento kung saan ibinebenta ng mga tagapagtustos ng Rusya ang kanilang langis sa China ay tumaas sa rekord na antas. Matapos i-anunsyo ni Donald Trump ang kasunduang pangkalakalan sa India para itigil ang pagbili ng hilaw na materyales mula Rusya, ilang buwan nang binabawasan ng mga refinery ng India ang pagbili nito at sinasamantala ito ng mga Tsino. Ang ilang bahagi ng mga batch ay muling itinutuon papuntang China, ngunit napipilitan ang mga nagbebenta na magbigay ng konsesyon sa presyo. Tumaas ngayong linggo ang diskwento ng Eastern Siberia Pacific Ocean sa mga pantalan ng China ng halos $9 bawat bariles kumpara sa Brent. Noong mga nakaraang buwan, $7 lang ang diskwento. Ang diskwento para sa Urals oil mula sa kanlurang pantalan ng Rusya na karaniwang papuntang India ay bahagyang nailipat na sa China at umabot sa $12 bawat bariles. Ngunit mahalagang tandaan na sa kasong ito, ang pinag-uusapan ay ang mga diskwento sa presyo sa mga pantalan ng mga importer. Nakasama na ang mga gastusin sa transportasyon. Mas mababa ang presyo at mas malaki ang diskwento sa mga pantalan ng Rusya kung saan iniluluwas ang langis. Iniulat na kahapon, halos nagmakaawa si Putin kay Xi Jinping sa telepono na bumili ng mas maraming langis mula Rusya. Parang sinasabi niya, handa kaming magbigay pa kay kamaraday Xi, pakiusap, bumili na kayo. Naging interesante ang posisyon ni Xi Jinping dito. Sa parehong araw, inalok din ni Donald Trump sa China ang langis mula Amerika at Venezuela. Ang pag-uusap sa telepono ni Xi Jinping at Trump ay tumalakay sa pagpapaayos ng relasyon ng China at Estados Unidos. Kahit ang Chinese media ay nagsasabing si Xi Jinping mismo ang nagpilit sa mas maayos na komunikasyon, pagresolba ng hindi pagkakaunawaan, pagpapalawak ng kooperasyon, at pagpapalalim ng tiwala, hinihikayat ang magkabilang panig na maghanap ng mapayapang paraan ng pagtutulungan. Sumagot si Donald Trump na ang relasyon sa pagitan ng Estados Unidos at China ay isa sa pinakamahalagang bilateral na relasyon sa mundo. Sinabi niya na kinikilala niya ang tagumpay ng China at bukas ang Estados Unidos sa mas matibay na kooperasyon at pag-unlad ng ugnayan. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, alam ng China na siya ngayon ang nasa pinakamagandang posisyon sa geopolitika at geostratehiya, kaya maaari siyang magbalanse sa Estados Unidos at Rusya. Kung hindi ibibigay ng Kremlin sa China ang gusto nito, madaling lalapit ang Beijing sa mas malapit na kooperasyon sa mga bansang kanluranin. Lalo na ngayon na sinusubukan din ng Europa na ayusin ang kanilang ugnayan, lalo na sa kalakalan. Hindi, uulitin ko, hindi kailanman magiging kaalyado ng Estados Unidos ang China. Ibig sabihin, para hindi rin kayo malito at isipin na tuluyan ng lalapit ang China sa Estados Unidos. Hindi mangyayari yon, pero maaaring gamitin ng China ang isyong ito laban sa mga Ruso at ginagawa na nila ito ngayon. Itong mga tawagan sa iisang araw, marami itong ipinapaliwanag. Sa Russia, maliban sa China, wala nang matibay na kaalyado, kaya kung utusan ni Xi Jinping, pati talampakan niya, didilaan ni Putin. Huwag na tayong magpanggap na hindi ganun. Siyempre, buong yabang na sasabihin ng mga Ruso na, hindi, ano ba kayo? Hindi mangyayari yan kailanman. Pero totoo, isa ng basalyong estado ng China ang Russia. Kung ano ang sabihin ng China, yun ang gagawin ng Russia. At kung hindi nila sundin, titigil ang China sa pagtulong. Titigil sa pagbili ng produkto mula sa kanila at hindi na susuportahan ang kanilang ekonomiya. Nakakatuwa na pati Estados Unidos ay sumusubok panatilihin ang ugnayan sa China at Russia. At ginagawa nila ito ng pantay-pantay sa parehong distansya sa pagsubok na mapanatili ang balanse na ganito ang itsura ngayon. Tatapusin ko na ito. I-share ang opinyon at konklusyon ninyo sa comments sa episode na ito.
Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang aming YouTube channel sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na subscription o pagiging sponsor sa YouTube. Sa madaling salita, lahat ng mga link at detalye ay nasa description ng video na ito. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.